Arturo Santos. Kapag namatay ka, na madali ko nang makukuha ang pagawaan ng Alak Santos. Madali na lang yon. Ang galing mo talaga. Ha? Itay, huwag ka nang uminom, Itay. Itay. Kung may mangyari man sa Itay ko, hindi ko kayo palalampasin. Naku! Natatakot ako! Kamusta? Ang gwapo mo, Itay. Basta masaya si Julia, okay na yon. Paano kung may nagawang malaking kasalanan? Patawarin mo pa rin ba ako, Itay? Anak, ang tanga mo. Ikaw ang puso't kaluluwa ng itay mo. Kahit anong malaking kasalanan ang gawin mo, itataguyod ka ng itay mo. Basta ang mahal kong anak ay masaya at kontento. Itay, Itay. Julia. Hanggang dito na lang. Ang kaya ng itay mo na protektahan ka. Ang susunod na landas. Ikaw na ang maglalakad mag-isa. Anong nangyari? Ganito na lang ba? Hindi na kaya? Kung mamamatay ka man, dapat inubos mo muna yon. Kung hindi, masasayang lang ang ating pustahan. Yung tapayan ng alak kanina nabasag mo. Buti na lang mabait ako. Ako, para sa'yo, nagbukas ako ng isa pa. Arturo Santos. Arturo Santos. Sayang. Inialay mo ang buhay mo, pero talo ka pa rin. Itay, halika. sinong nagsabing talo kami? May iba pa ba? Maestro. Maestro. Siya pa rin ba ang Julia na kilala natin? Ang galing. Parang sinapian ng Diyos ng alak. Napakagaling. Kahit nasa pinakamagaling na kondisyon si Itay Arturo, hindi niya magagawa ang ubusin ng isang buong tapayan ng alak ng yelong walang hanggan. Pero babae lang siya. Paano? Ang pagkakakilanlan ni Julia bilang babae, hindi dapat malaman ng kahit sino. Oo. Ang pagkakakilanlan ni Julia kapag nalaman ni Ricardo Valdez. Hindi lang si Julia ang mahihirapan, pati ang buong pagawaan ng Alak Santos ay kasabay na magkakamatay. Itay, sa ganitong pagkakataon, ang tanging paraan ay handa na tayo sa anumang darating. Hindi ko alam na ang pamilya Santos ay may ganitong magaling na kabataan. Ano ang gusto mong gawin? Malakas ang pulso, maayos ang daloy ng dugo, isang buong bariles ng alak ng yelong walang hanggan. Walang epekto sa kanya. Bata, nagawa mong gawing walang bisa ang alak ng yelong walang hanggan, na wala sa hangin. Paano mo ginawa yon?
Alak ng yelong walang hanggan. Napakalamig at malamig. Tanging halamang apoy, makakapigil sa kanya. Kapag pinagsama, magiging isa. Bakit mo pakialam kung paano niya ginawa? Ubus na ang alak. Hindi ka ba magpapatalo? Talagang may talino ang kabataan. Kung hindi ako dumating ngayon, pinabuti mo ang iyong kakayahan. Mahihirapan ako sa hinaharap. Lolo Manuel, ito ang ibinigay mo sa pagawaan ng Alak Santos. Iniwan mo huling trump card. Ang paghahawaan ng Alak Santos ay nagsisimulang bumagsak, bata. Maari kang lumipat sa pangalan ko. Sinisiguro ko gagawin kang sikat. Maging ang bukirin ng Sorghum unang Diyos ng alak. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, Hindi pa niya napansin ang pagkatao ko. Hindi na ako dapat magsalita. Bakit hindi ka nag-iimik? Ayaw magsalita. Siguro. Nene ba to? Ano ba? Babae ka pala. Anong gagawin ko? Kalokohan. Sabihin ko sa iyo, makinig kang mabuti. Ang nakatayo sa harap mo ay ang punong angkan ng mga Santos, ang apo ni Lolo Manuel. Ang piniling alagad ng pagawaan ng Alak Santos. Ang piniling alagad na nahumaling sa paggawa ng alak at labis na uminom kaya nasunog ang lalamunan ang malaking kalaban mo. Ricardo Valdez, si Julia Santos. Ano, natatakot ka bang matalo ng mas bata sa'yo? Halika. Kung ganoon, lumuhod ka rito at umikot ka sa paligid na tumatahol tulad ng aso, tapos magmano ka sa bawat miyembro ng aming pamilya ng 3 beses, saka ka namin patatawarin. Mukhang. Kailangan ko munang ayusin ang batang to. Kung ikaw nga ang piniling alagad ng pagawaan ng Alak Santos. Aba, siguradong espesyal kang pinalaki at bihasa sa lahat. Kung gayon, ang alak na nilaga ay hindi problema para sa'yo, di ba? Alak na nilaga. Ganoon lang kadali. Isang alak na nilaga lang, kailangan pa bang gamitin ng kapatid ko? Hindi, ng kapatid kong lalaki. Lahat kami sa pagawaan ng Alak Santos ay kumpiyansang matatalo ka. Ganon ba? Kailangan munang kilalanin ng bato ng Diyos ng alak para masabing panalo. Kalokohan yan. Ang bato ng Diyos ng alak ay napakamataas at napakadakila. Upang makuha ang pagkilala nito, kailangan ng isang henyo sa paggawa ng alak na ibuhos ang lahat ng kapangyarihang panloob, isang all or nothing na pagsusumikap para lamang maaring magising ito. 18 taon pa lamang si Julia, saan siya kukuha ng kapangyarihang panloob? Ano? Ang paggawaan ng Alak Santos ba ay walang tiwala sa sarili nitong maingat na hinubog na kahalili? Ricardo! Malinaw na gusto mong gamitin ang alak na nilaga bilang dahilan para pilitin si Julia na ubusin ang kanyang isip at lakas at tuluyang sirain siya. Habang ako'y nabubuhay, hinding-hindi kita pahihintulutang magtagumpay. Talagang karapat-dapat sa titulong haligi ng tahanan ng pagawaan ng Alak Santos. Matalas talaga ang mata mo. Subalit, wala kayong pagpipilian. Ricardo, akala mo ba talaga na walang-wala na ang aming pagawaan? Tama ka, Kuya Ricardo. Ang matanday, hindi papatay. Tapos, ipipilit ang bata sa laban. Mukhang medyo. Hindi makatao ang isang nakatatanda kong tulad nito. Kung gayon, sino sa inyo ang may lakas ng loob na humarap sa akin? Kuya Ricardo, paano kung ikaw na lang? Itay, Arturo, matanda na kayo. At saka, ang pag-inom kanina ay nakasakit na sa inyong katawan. Kung pipilitin ninyong gamitin ang inyong tunay na lakas ngayon, talagang mapanganib sa buhay. Kung may pupunta, ako na ang pupunta. Mas malala ang pinsala mo kaysa sa akin. Arturo, Ikaw ang haligi ng tahanan ng pagawaan ng Alak Santos. Kung ikaw ang bumagsak, saka lamang talagang wawakas ang pagawaan. ngunit Ako na. Ubos na ang pasensya ko. Kayo,
Ano na? Napag-isipan na ninyo kung sino ang ipapadala para humarap sa hamon? Punong angkan, pag-isipan mong mabuti. Si Ricardo Valdez ay talagang target ako. Kahit na si Lolo Manuel at Itay Arturo ang makipaghamon sa kanya, hindi pa rin niya ako palalampasin. Kaya mas mabuti pa na subukan ng lahat. Ako na. Julia! Talaga nga parang batang baka na hindi takot sa tigre. Mabuti, may lakas ng loob. Bata, pahalagahan mo ang huling magagandang sandali mo. Ang 30 bariles ng matandang alak na ito, pumili at paghaluin ng malaya. 2 oras ang limitasyon. Magluto ng alak na magpapasiya sa bato ng Diyos ng alak ng kasiya siyang alak ang mananalo. Bata, panoorin mo. Bata, gusto mo bang sumuko na ngayon? Hindi ko inaasahan. Ang kapangyarihang panloob ni Ricardo Valdez ay napakalalim na kayang kontrolin ang amoy ng alak para piliin ang pinakaangkop na alak na paghaluin at pasiglahin ng apoy. Kung gayon, si Julia ay talagang matatalo. Ito ay... Julia, ano ito? Itay. Ang ginawa ni Julia ay ang natatanging teknik mo, pagkakaisa ng lahat ng alak. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Gaano pa lang ba siya? Pero nagawa niya ito. Sa hinaharap, ang kanyang mga tagumpay ay walang hanggan. Ang paggawaan ng Alak Santos ay may ganitong tagapagmana. Ang pagbangon ay malapit na. Lolo, kailan mo tinuruan si Julia? Bakit hindi mo ako tinuruan? Hindi ko siya tinuruan. Sa totoo lang, simula nang ipanganak si Julia, ako ay sa pagiging haligi ng tahanan ni Arturo. Ginamit ito pagkakaisa ng lahat ng alak siguro. Kahit ang pagkakaisa ng lahat ng alak ko ay hindi kasing galing ng sa lolo na paghaluin ang mga alak sa pamamagitan ng amoy. Pero mayroon ako ng perpektong panlasa na nakikilala ang lahat ng katangian ng alak para makagawa ng pinakamainam na kombinasyon. Hindi ko inakala na si Lolo Manuel ay itinuro pa sa iyo ang pagkakaisa ng lahat ng alak. Ikaw talagang pasaway. Sayang naman, natalo ka pa rin. Ginamit ni Ricardo Valdez ang kanyang kapangyarihang panloob para palakasin ang apoy ng alak ni Julia. Kulang sa kapangyarihang panloob si Julia, kaya hindi niya makontrol ng maayos ang temperatura. Kaya mas mahirap na gumawa ng magandang alak. Kung kaya ni Julia na gamitin ang pagkakaisa ng lahat ng alak, ibig sabihin, ang kanyang kapangyarihang panloob ay nasa pinakamataas na antas na. Pero, hindi namin siya kailanman itinuro ang sikreto ng aming pamilya Santos. Hindi niya talaga napapansin. At hindi niya magamit. Mamatay ka na! Julia, Julia. Iwanan ang mga walang kabuluhang pag-iisip. Huminga papunta sa itaas. Ngunit huwag abutin ang puso. Huminga papunta sa ibaba. Ngunit huwag abutin ang bato. Pasukan at palabasin. Ang init sa pusod ay magiging mainit. Ito ang banal na hininga. Ang sagradong aklat ng alak ng maestro ay talagang nasa iyo.
Mabuti. Julia, tunay nga na isang bihirang henyo sa paggawa ng alak na hindi nakikita sa 100 taon. Ang sagradong aklat ng alak ay napakahirap at malalim. Nakakagulat, kaya niya talaga. Agad na magamit sa alak na nilaga. Kahanga-hanga! Itay Arturo, tingnan mo. Ayos ka lang? Kuya Ricardo, hindi mo inaasahan to, di ba? Paano ito posible? Ang sagradong aklat ng alak ay ang pinakamataas na aral ng samahan ng mga mag-aalak. Kapag nabangga, magkakasakit sa loob sa pinakamagaan o masisira ang mga laman loob sa pinakamalala. Paano ka magiging ayos? Hindi. Kahit ganito ayos ka pa rin? Tao ka pa ba? Nawalan na ba kayo ng pag-asa? Siyempre, dahil natutunan ko ang lihim na teknikang panloob ng imperyo ng araw, ang teknik ng pagbuwag ng bundok. Pagkatapos, ginamit ko ang lihim na gamot ng imperyo ng araw para linisin ang katawan at nabuo ang pinakamalakas at walang katulad na teknikang panloob sa paggawa ng alak. Walang katulad sa buong mundo. Lahat kayo ay nahulog sa bitag ko ngayon. Ang lahat ng ginawa ko ngayon ay para lamang sa sagradong aklat ng alak. Ano ba yung punong angkan ng Pamilya Santos? Pagawaan ng Alak Santos. Ew. Ang sagradong aklat ng alak, sa wakas ay matutupad na ang aking pangarap. Sa teknik ng pagbuwag ng bundok at sagradong aklat ng alak, magagawa ko ang pinakamagandang alak sa buong mundo at maging tunay na Diyos ng alak. Ang sagradong aklat ng alak ay hindi maaaring mapunta sa mga kamay ng hamak na tulad mo. Manuel, tingnan mong mabuti ang iyong apo. Siya ngayon. Ay nahawakan na ng aking teknik ng pagbuwag ng bundok at unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Malapit ng mailibing, kasama ng alak. Kakaiba. Bakit hindi na makontrol ang aking kapangyarihang panloob? Kung ibibigay mo sa akin ngayon ang sagradong aklat ng alak at tao, maaari ko pa siyang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Ganun nga, sa mundong ito, ang sinumang lalaban sa akin, tanging kamatayan ang aasahan. Tulad ko lang na malakas ang karapat-dapat maging may-ari ng sagradong aklat ng alak. Ako ang tunay na pangunahing Diyos ng alak sa daigdig. Ricardo Valdez, ang dami mong kasalanan. Kung nasa iyo ang sagradong aklat ng alak, magdudulot lang ito ng pagkawala ng pag-asa sa lahat ng mag-aalak. Ako, si Lolo Manuel, mas gugustuhin kong pasanin ang pangalan ng masamang anak sa Pamilya Santos at sirain ang lihim na aklat kaysa hayaan kang magtagumpay. Mga matatandang hukluban, magagawa mo ba yan? Matandang makulit, ikaw ang may kasalanan. Gugupitin ko ang mga ugat ng iyong apo at papanoorin kitang mamatay siya sa harap mo. Julia! Sa mundo, ang tanging makakalag sa aking panloob na kapangyarihan ay ang huling teknik sa sagradong aklat ng alak, ang lihim na orasyon. Ngunit ang sagradong aklat ng alak ay winasak mo, Lolo Manuel. Ikaw ang sariling pumutol sa huling pag-asa ng iyong apo. Lampas na sa hangganan. Lalabanan natin sila. Kung kayo ang may gusto ng kamatayan, pagbibigyan ko kayo. Kung kayo ang may gustong mamatay, huwag nang magpanggap pa. Ang teknik ng pagbuwag ng bundok na ito ay kayang kontrolin ang lahat ng alak. Gagamitin ko ang alak na inyong nilikha upang lubusan kayong talunin. Sa mundong ito, ang tanging makakalag sa aking panloob na kapangyarihan ay ang huling teknik sa sagradong aklat ng alak, ang lihim na orasyon. Ang lihim na orasyon mula sa sagradong aklat ng alak. Ugat ng langit at lupa. Walang hanggang kaluluwa ng alak. Walang pinagmulan, walang patutunguhan. Nag-iisang diwa. Ang sagradong aklat ng alak, ang huling teknik, ang lihim na orasyon. Maliban sa ating ninunong Diyos ng alak, ang Pamilya Santos ay walang sinumang nakapag-aral nito, ngunit walang sinumang sumuko. Walang sino mang nakapag-aral nito. Ricardo Valdez, ikaw. Tumayo ka!
Umalis ka diyan. Lagi mo akong kinakalaban. Ugat ng langit at lupa. Walang hanggang kaluluwa ng alak. Walang pinagmulan, walang patutunguhan. Nag-iisang diwa. Ugat ng langit at lupa. Walang hanggang kaluluwa ng alak. Walang pinagmulan, walang patutunguhan. Nag-iisang diwa. Mali. Ano pa ang kulang sa aking alak? Wala ang sagradong aklat ng alak. Akala mo ba'y pababayaan kitang mabuhay hanggang ngayon? Maestro, nabulag ako noon nang ibigay ko ang sagradong aklat ng alak sa isang walang silbi na tulad mo. Matalas ang mata ng aking maestro. Nakita niya ng maaga ang masamang hangarin mo. Ang isang mag-aalak. Ay dapat, Mabuti at dalisay ang puso. Hindi ka karapat-dapat mag-alkohol. hindi ako karapat-dapat. Dilatan mo ang mga mata mong aso at tingnang mabuti. Tingnan ninyo. Nagminingas ang bato ng Diyos ng alak. Si Ricardo Valdez ay talagang nagawa ito. Ako ang tunay na piniling Diyos ng alak. Ang pinakamalaking pagkakamali ng aking maestro noon ay ang sagradong aklat ng alak ay ibinigay sa iyo. Parang bulaklak na nagbubukadkad. Parang sanggol sa sinapupunan. Magulo ang mundo. Nagsisimula pa lamang. Naalala ko na. Ito ay ang halamang gulo. Lolo Manuel, tayo ay nag-aaway ng napakatagal. Ngayon, lulubos-lubusin ko na ang pagwawakas sa iyo. Itay. Itay, ito kaya ang maalamat na pinakamataas na alak mula sa sagradong aklat ng alak. Awit sa Diyos ng alak. Itay! Ginamit ni Julia ang sagradong aklat ng alak at ang lihim na orasyon na nasa loob nito para gumawa ng maalamat na awit sa Diyos ng alak. Imposible. Talagang imposible. Ang nakamamanghang teknik mula sa sagradong aklat ng alak ay nagawa pa ng batang pasaway na wala pang alam. Sayang naman. Sayang. Babae si Julia. Kung malalaman ni Ricardo ang tunay niyang pagkatao, baka magdulot ito ng malaking gulo. Huwag kang mag-alala, Lolo Manuel. Tiyak na hindi namin ito ibubulong. Ang tunay na pagkatao ni Julia ay hindi malalaman ng sino man, di ba? Hindi ko inaasahan. Sa buong buhay ko. Nakita ko talaga ang isang gumawa ng awit sa Diyos ng alak. Itay. Lolo Manuel, nanalo tayo. Nanalo tayo. Ang maalamat na Gintong lang, bigyan Diyos ng alak. Ay nasa katawan mo, pasaway na bata. parang gusto mo nang mamatay. Babae ka pala. Lumuhod ka. Mga konsehal. Ang batas ng angkan na 100 taon nang umiiral. Ang paggawa ng alak ay isang pamana. Ipinapasa lamang sa mga lalaki, hindi sa mga babae. Ang isang babae na nagluto ng alak nang walang pahintulot. Ano ang dapat na parusa? Putulin ang litid ng dila. Habang buhay na pagkakulong.
Ricardo Valdez, ikaw ay isang hamak. Talunan! Hindi mo ako kayang talunin. Kaya ginagamit mo ang batas ng angkan para takutin ako. Walang hiya ka. Yamang ang apelyido mo ay Santos. Dapat mong sundin ang batas ng pamilya Santos. Walang sino man ang dapat na maging eksepsyon. Mas mabuti pang umalis ako sa pamilya Santos at tuluyang maghiwalay sa kanila. Ano ang magagawa mo sa akin? Kuya Ricardo, ang iyong mahal na apo ay nagnanais na itaksil ang pamilya Santos. Mga konsehal, kung si Julia Santos ay taksil sa pamilya Santos, ano naman ang dapat na parusa? Lolo Manuel, bilang punong angkan, nabigo sa pagdidisiplina. Paluin ng pamalo, 200. Arturo Santos, nabigo sa pagtuturo sa anak. Paluin ng pamalo, 100. Patayin, walang pagtatangi. Wag, wag. Ito ay aking ginawa lamang. Wala silang kinalaman dito. Ano man ang mangyari, ako lang ang mananagot. Lolo Manuel. Arturo Santos, ito ay ang bahay dalanginan ng angkan, sa harap ng ating mga ninuno. Nais ba ninyong maging walang galang? Sa huli, tatanggapin ba ninyo ang parusa? Ako, si Lolo Manuel. Tumatanggap ng parusa. Lolo, Ako, si Arturo Santos. Tumatanggap ng parusa. Lolo, Itay. Huwag naman po. Punong angkan, haligi ng tahanan. Huwag naman po. Huwag kayong gumalaw. Lolo, Julia. Ang pagiging matapat at mapagkakatiwalaan ang siyang sandigan sa buong buhay. Ang pamana ng pamilya Santos na 100 taon, ang batas ng angkan, ay ang pundasyon ng pamilya Santos. Hindi ito dapat mawaglit. Ang iyong ama ay ang haligi ng tahanan ng pamilya Santos. Ako naman ang pinuno ng angkan Santos. Ngayong araw, tayo dapat tumanggap ng parusa. Julia, tama ang sinabi ng iyong lolo. Kasalanan ko ang lahat. Sa mga nakaraang taon, nasayang ko ang iyong talento sa paggawa ng alak. Umalis ka rito. Doon mo lamang magagawa ang mas mahusay na mga bagay. Umalis ka na. hindi Itay, hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Ano man ang mangyari, tayo ay umalis. magkakasama tayong mananagot. Umalis. Magkakasama tayong mananagot. Umalis. Itay, Itay, umalis. hindi ako aalis. Julia, magising ka. Mula ngayon, ako, si Arturo Santos, ay wala ng anak na babae na ikaw. Isagawa ang parusa. Ako, si Julia Santos. Tumatanggap ng parusa. Julia, wag kang padalos-dalos. Julia, kaya naming tiisin. Ang parusang ito, anak. Huwag kang makialam. Itay? Lolo Manuel, ang nangyari ngayon ay dahil sa akin, sa paggawa ko ng alak, ng palihim. Dahil ako ang may kasalanan. Ako ang dapat managot. Julia! Ako si Julia Santos. Nilabag ang batas ng angkan. Tinatanggap ko ang anumang parusa. Ngunit sa paligsahan ng alak, ako ang nanalo. Lumayas ka sa pamilya Santos. Huwag ka nang muling manakit sa paggawaan ng alak Santos. Dahil ikaw ay isang nene, bata pa, at may lakas ng loob, papayagan kita. Ngunit ang pagkatao mo? Hindi ko mapagkakatiwalaan. Ngayon, narito ang mga konsehal ng pamilya Santos. Maari ko silang hilingan na maggarantiya. Anak, kaming mga matatanda ay handang maggarantiya. Gagarantiyahan namin ang paggawaan ng alak Santos. Mula ngayon ay ligtas na. Hara, gagarantiyahan ang iyong ama, ang iyong lolo. Mula ngayon, wala nang aapi sa kanila. Manumpa ka sa harap ng mga kaluluwa ng mga ninuno at sa bato ng Diyos ng alak. Ako si Ricardo Valdez ay nanunumpa sa patunay ng bato ng Diyos ng alak. Kung ako'y sumuway sa sumpa, masunog ng alak,
mawalan ng buong katawan. Ngayon, ikaw naman ang turno. Ang babae na gumawa ng alak, ayon sa batas ng angkan, ay pagputol ng litid ng dila. Ikaw ba ang gagawa? O ako ang tutulong sa'yo? Lumayo ka. Julia, huwag kang maniwala sa kanya, Julia. Julia! Julia, huwag. Julia? Julia. Wag mong gawin. Yulia, ikaw ay biyaya ng Diyos ng alak. Ikaw ang pag-asa ng mga babaeng mag-aalak. Hindi hahayaan ng iyong tita Clara na masaktan ka. Ipangako mo sa akin. Kahit anuman ang mangyari, huwag mong susukuan ang paggawa ng alak. Tita Clara, ang ipinangako ko sa'yo, hindi ko na yata magagawa. Wag. Wag. Julia. 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 Julia, bakit ka ba ganyan kasugid? Ikaw? Julia. Umalis ka dyan. Julia Santos, talagang may pambihirang talento ka sa paggawa ng alak. Sayang lang, masyado ka pang baguhan. Ngayon, ikaw mismo ang sumira sa iyong gintong dila. Ang kinabukasan ng paggawa ng alak ng pamilya Santos ay wala na rin. Ano pa ang gagamitin ninyo para makipaglaban sa akin? Ikaw? Walang hiyang bata? Walang hiyang bata! Ricardo Valdez. Nangako ka sa harap ng mga ninuno, nangako ka. Gusto mo bang talikuran ang iyong mga pinagmulan at maging traitor? Ang bato ng Diyos ng alak ang saksi. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos ng alak? Mga bangkay, isang basag na bato lang yan. Ano ang magagawa nito sa akin? Nangako ako. Maraming beses na akong nangako. Ngayon, maayos pa rin naman ako, di ba? Mamatay kang masahol! Basagin nyo yan. Kung may sisihin kayo, sisihin nyo ang mga matatandang huklubang ito. Noon pa, bulag na sila. Malinaw na mas magaling ako kay Lolo Manuel ng libu-libong beses. Pero noon, sila pa rin ang pumili sa kanya bilang punong angkan. Gusto kong mabuhay kayo sa ilalim ng lupa nang hindi mapalagay at hindi na muling mabuhay magpakailanman. Masamang tao ka. Papatayin kita. Kayong mga tanga lang ang maniniwala na mapipigilan ako ng isang sumpa. Kayong mga tanga lang. Sa huli, mamamatay kayo sa kamay ko. Simula ngayon, ang talaangkanan ng pamilya Santos ay ako na ang magbabago. Ricardo, walang konsensya ka. Malaking kasalanan nito. Lolo Manuel, kapag natapos ko na si Julia, ang pinakamalaking problema, sasamahan ko kayo. Ricardo. Lalaban ako sa'yo. Julia, dahil nasira na naman ang iyong gintong dila, bakit hindi na lang itinahi at ilagay sa alak? Sa ganitong paraan, madali ko na lang matutuklasan ang sekreto ng gintong dila. Dalhin mo siya. Maestro, 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 maestro. Maestro, ayos ka lang ba? Maestro, maestro, ayos ka lang ba? Maestro. Habulin nyo! Opo! Opo! Bilisan nyo! bilisan natin. Clara, sobrang agresibo ni Ricardo Valdez ngayon. Baka hindi ito matatapos ng maayos. Kapag nawalan ng kontrol ang sitwasyon, kailangan mong protektahan si Julia. Kung nandyan si Julia, nandyan ang pamilya Santos. Arturo, Kailangan mong protektahan si Julia. Siya ang huling pag-asa ng pamilya Santos. Julia, Yulia. Yulia, Nandyan si Julia Santos. Bilasan nyo. Yulia, Yulia. Sobrang tama ako. Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Hindi pwede, Julia. tumigil ka.
Kailangan mong iligtas si Julia. Siya ang huling pag-asa ng Angkan Santos. Ako na ang bahala sa kanila, ang Angkan Santos. Ipagkakatiwala ko sa'yo. Tumigil kayo. Narinig mo ba? Ang mata ko. Takbo! Nasaan si Julia Santos? Suntok. Nasaan si Julia Santos? Sasabihin mo o hindi? Iligtas si Julia, ang huling pag-asa ng Angkan Santos. Tita, Kasama. Mukhang hindi na ito makakalaban. Iwanan na lang natin dito yung babae. Ang mahalaga, hanapin natin si Julia Santos. Si Tayo na. Ang ganda-ganda mo. Ayaw mo pang sumuko? Kung ganoon, lulubusin ko na. Julia, Takbo na. Nandyan si Julia Santos. Sundan nyo. Tara, Tita Clara. Tita Clara. Julia. Iprotekta si Julia. Ang pag-asa ng pamilya Santos. Julia. Huwag kang matakot. Julia. Itay Arturo. Sa wakas, nagkita-kita na rin tayo. Julia, ikaw ang pag-asa ng mga babaeng mambabara. Hindi hahayaan ng iyong tita na saktan kanila. Dalhin niyo siya. Tita Clara, huwag kang mamatay. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Julia Santos. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Hindi ka makakatakas sa aming mga kamay. Ngayon, sumama ka na lang ng maayos sa amin. Baka sakali. Kung maawain ang maestro ko, maiwan kang buong katawan. Pinatay ninyo ang aking mga mahal sa buhay. Ang galit na ito ay hindi mapapatawad. Gagawin ko kayong walang libingan. Nangangarap ka pa rin ba? Ikaw ngayon ay parang isda sa tataran. Nasa amin ang kapangyarihan. Kuya, naghirap tayo, at matagal tayong humabol. Dapat tayong kumita ng kaunti. Bigla kong napansin, maganda pala ang babaeng ito. Sinabi ng maestro na dalhin siya, pabalik. Pero hindi niya sinabing, hindi tayo pwedeng maglaro. Para kumita ng interes. Kapag nagsawa na tayo, saka natin siya isauli. Tiyak na siya'y magiging masunurin sa atin. Maestro, tiyak na pupurihin tayo. Ako muna. Ito ay isang napakalalim na bangin. Kung mahulog dito, walang pag-asang mabuhay. Kuya, umuwi na tayo para mag-ulat. Tara na. Ang malas talaga. Ikaw talaga, Ricardo Valdez. Upang agawin ang aking alak ng hari ng insekto, nagpadala ka pa ng mga tao para habulin ako. Maghintay ka lang. Ano yan? Sobrang nasugatan. Kahit iligtas, hindi na mabubuhay. Sayang,
tagapagmana ng Diyos ng alak. Ang tagal na. Sa wakas, pinili na ng Diyos ng alak ang kanyang tagapagmana. Biyaya ng Diyos ng alak, hindi dapat suwayin. Kahit na mamatay ka ngayon, ako ay tiyak na kukunin ka mula sa impyerno at ibabalik. Hindi ako naniniwala. Halika, buksan ang bibig. Halika. Subukan mo ito. Hindi dapat ganito. Uminom na ng maraming alak na gamot ko. Bakit hindi pa siya gumigising? Ang bote na ito ay ang aking koleksyon. Ginawa mula sa 1,300 at 99 na uri ng mga nakalalasong insekto, alak ng haring alupihan. Pero wala pang sinuman ang nakayanan. Sina? Siya naman ay halos patay na. Subukan ko na lang sa kanya ang alak. May epekto. Ikaw talaga ang aking kalaban. Gising ka na. Nakakapagtaka talaga. Ang alak na gamot ko ay nakapagpagaling, napagdugtong muli ang dila mo, at pinalakas ang katawan mo. Pero bakit kaya ang panlasa ng dila mo ay hindi pa rin bumabalik? Tagapagligtas, swerte na nga ako at nagising ako. Pero ang pinsala sa aking dila ay napakalubha. Hindi ito kayang gamutin ng karaniwang alak na gamot. Huwag na lang kaya. Oy. Ano ba ang ibig mong sabihin? Karaniwang alak na gamot? Sinasabi mo bang ang alak na gamot ni Maestro Mistiko ay karaniwan lang? Minamaliit mo ba ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag ka nang magsalita. Talagang hindi na makakapagtimpi kahit sino. Sinusumpa ko, ako si Maestro Mistiko, kung hindi kita mapagagaling, ang pangalan kong Maestro Mistiko ay isusulat ko ng pabaliktad. May darating. Nasaan ang Maestro Mistako? Sila nga. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi sila dumarating para sa iyo. Para sa akin. 2 tao lang tayo ngayon. Hindi tayo makakalaban sa kanila. May problema ka sa kanila? Dahil lang sa ginawa niya. Nakatakas siya ulit. Terra, Magtago ka dito, ako na ang lalabas para tumingin. Buti na lang at umalis sila. Nitong mga nakaraang buwan, ang masamang Ricardo Valdez, pinapahanap ako sa lahat ng lugar. Para lang kunin ang alak ng hari ng insekto na nasa akin. Hindi ko sila dapat payagan. Magtagumpay. Maestro Mistako, hindi ka makakatakas ngayon. Wala na. Malas na. Hulihin siya. Umupo ka. Ngayong araw na ito, malamang dito na ako mapapahamak. Ang alak na ito, ang alak ng hari ng insekto, ikaw ang uminom, mas mabuti na ito ay mapunta sa iyo, kaysa kay Ricardo Valdez. Halika. Dito ka lang magtago. Huwag kang lalabas. Alis na ako. Maestro Mistiko. Ang init. Ang init. Maestro Mistako, ang hirap mong hanapin. Para bang ako ang nagmamakaawa na hanapin ninyo ako? Araw-araw parang mga kuto, nakakainis.
Kung ibibigay mo lang ang alak ng hari ng insekto, ibigay mo na. Pagkatapos, magkanya-kanya na tayo. Magkanya-kanya na tayo. Paano kung hindi ko ibigay? Kung gayon, sa susunod na taon, ay ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Para bang kung ibibigay ko ito ngayon, hindi na ako mamamatay? Matalino ka pala. Sabihin mo kay Ricardo Valdez, ang aking alak ng hari ng insekto, hinding-hindi ko ibibigay sa kanya para gumawa ng masama. Si Ricardo Valdez ay nakikipagsabuatan sa imperyo ng araw, nagpapahiya sa ating bansa, karapat-dapat siyang patayin ng lahat. Hinding-hindi ko hahayaan na gamitin niya ang aking kayamanan para sumali sa dakilang kapistahan ng alak. Magpanaginip na lang siya. Ayaw ng mabuting pakiusap, gusto ng masama. Masyadong mabagsik ang alak ng hari ng insekto. Parang ang pakiramdam ng katawan ko ay sasabog na. Hindi ako pwedeng mamatay. Naghihintay pa si Tita Clara na makaganti ako. Sina Itay Arturo at Lolo Manuel ay naghihintay pa sa pag-uwi ko. Hindi ako pwedeng mamatay. Ibigay mo ang alak ng hari ng insekto. Kung hindi, gagawin kitang isang taong putol-putol. At hindi mo magagawang mamatay. Wala kang pag-asang mabuhay. Sige. Kung ganoon, sa panaginip kita hahanapin gabi-gabi para kunin ang buhay mo. Para. Mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Tingnan natin kung sino ang matatakot. Gusto mong mamatay. Mukhang. Ngayon na talaga ang araw na ako'y mamamatay. Ito. Ang lakas ng Diyos ng alak. Julia Santos. Hindi ka pala patay? Hindi mo inaasahan to, di ba? Buhay pa ako. At ngayon, narito ako para hanapin kayo. Bayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Julia Santos. Noong nakaraan, nakaligtas ka. Swerte mo talaga. Pero ngayon, ikaw mismo ang nagpakita. Nang ahas kang bumalik. Kayong dalawa, sugurin nyo siya. Hulihin nyo ang walang hiya na to. Dalhin nyo siya. At malaking gantimpala ang aabutin nyo. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo sila kaya. Tumakbo ka na. Marunong ka palang lumaban? Hindi siya marunong ng martial arts. Ito ang kanyang lakas ng Diyos ng alak. Kayang kontrolin ang lahat ng alak sa mundo para sa kanyang kapakinabangan. Ang puso'y sumasabay sa alak. Kaya nagiging sandata ito para sa kanya. Tita Clara, nakaganti na ako para sa'yo. Julia Santos. Huwag mong isipin na panalo ka na. Makalipas ang 3 araw. Ay ang ika-10 taon na, dakilang kapistahan ng alak. Sa araw na yon, lahat ng industriya ng pag-aalak sa imperyo ng pluma ay mapapasakamay ng aking guro, pati na rin ang kamahalan mula sa imperyo ng araw. Talo ka, na talaga. Sabihin mo, ano na namang masamang plano ang mayroon kayo? Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lamang. Ikaw. Narito si Julia Santos. Maraming salamat sa ang inyong pagliligtas sa aking buhay, Maestro Mistiko. Subalit, kailangan kong bumalik kaagad upang sumali sa dakilang kapistahan ng alak at pigilan si Ricardo Valdez sa kanyang mapanlinlang na plano para makuha ang titulo ng Diyos ng alak. Alam kong hindi kita mapipigilan. Bago ka umalis, may ilang regalo ako para sa iyo. Ang aklat na ito na talaan ng mga insekto ay naglalaman ng mga nakalalasong bagay sa buong mundo at ang kanilang kaugnayan sa alak. At ito'y magkatuwang sa aklat ng sinaunang gamot. Makakatulong ito sa iyo upang maging tunay na Panginoon ng lahat ng alak.
Pagbabalik ng Diyos ng alak. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Ako si Julia Santos. Ay nakabalik na. Lolo Manuel Itay Arturo. Kuya, nakauwi ako. Bakit ganito ang bahay dalanginan ng angkan? Nasaan ang lolo at ang iba? Gobernador Fu. Pasok po. Nagpapasalamat ako sa pagtitipon ninyo ngayon. Makalipas ang 3 araw, ito ang paligsahan ng alak. Ang aking guro, kung makakamit niya ang kapangyarihan sa mundo ng alak sa pluma. Sa inyo, mga taga-Bukirin ng sorghum. Gobernador Fu. Napakagalang ninyo. Sa pagsunod sa inyo, ang bukirin ng sorghum makakahanap ng daan. Oo nga. Kung wala ang Gobernador Fu, paano kami makakaugnay sa imperyo ng araw? Kung may kailangan, sabihin lang po. Mga kasama, tama nga ang sinabi ng aking guro. Tama nga ang sinabi ng aking guro. Ang matalino ay sumusunod sa takbo ng panahon. Huwag mag-alala. Sa hinaharap, ang imperyo ng araw maghahawak sa mundo ng alak tiyak na gagamitin ang mga kakayahan ninyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Aking guro at ang mga kamahalan mula sa imperyo ng araw ay parehong gusto ang masunurin at mabait na aso. Kahit na ito ay dating pagawaan ng Alak Santos na kilala sa buong mundo, basta't alisin lang ang mga matitigas ang ulo at hindi sumusunod. Ang mga natitira ay bibigyan pa rin ng pagkakataon. Marco Santos, ano sa palagay mo? Tama po kayo, kamahalan. Ang mga matitigas ang ulo at hindi sumusunod ay dapat lamang durugin hanggang maging pulbos upang maging tapakan ng mga kamahalan. Salamat po sa inyong lahat, mahal na panauhin, sa inyong pagpapatawad. Ang mga natitirang miyembro ng aming pamilya Santos ay lubos na nagpapasalamat. Mabuti. Bakit ba nga ng alak ang ginamit sa pag-aalay? Pagsamba lang sa isang yumaong kaibigan. Kasinungalingan. Ang abo sa banga ng alak ay 100 taong tradisyon ng pamilya Santos. Tanging ang mga Santos lamang ang naglalagay ng abo sa loob ng banga ng alak. Paano mo nalaman? Marcos Santos, alam mo talaga, ang kamahalan at si Gobernador Fu ay bago pa lamang dito sa bukirin ng sorghum. Kaya sinasadya mong nagpapanggap sa harap nila. Hindi ka talaga tapat na sumusunod. Maniwala ka, papatayin kita para sa kanila. Kung alam mo na, ang buhay kong ito ay kunin mo na. Kasalanan ko lang, si Marcos Santos ay walang talento sa paggawa ng alak. Hindi maibalik ang dating sigla ng paggawaan ng Alak Santos. Kasalanan ko rin ang aking kawalan ng kakayahan na hindi ko kayang maghiganti para sa aking pamilya. Julia, hindi pa rin nakapaghintay ang iyong kuya hanggang sa iyong pagbabalik. Hindi ko rin kayang maipagtanggol ang pamilyang ito. Gawin mo na. Kuya, nandito na ako, Kuya Marco. Julia, alam kong malakas ang swerte ng kapatid kong to. Walang mangyayari sa'yo. Alam kong Babalik ka. Kuya, ang kamay mo. noon, para protektahan ang labi ni Lolo Manuel, si Ricardo Valdez ang bumasag nito. Okay lang, nasasanay na ang kuya mo. Si Lolo Manuel, siya ay. Pero kahit papaano, nakapagtago ako ng abo ni Lolo. Kawawa naman si Tita Clara, namatay sa gubat. At walang naiwang buong katawan. Gagantihan ko si Ricardo Valdez. Babayaran niya ang lahat. Si Ricardo Valdez ngayon ay nagtatrabaho para sa imperyo ng araw. Ang mga tao sa bukirin ng sorghum, sino man ang sumuway, pinapatay ng walang awa. Noong una, gusto ko na ring mamatay. Pero hindi ko inakala
Nagagamitin nila ang mga santos para eksperimentuhan ang alak ng sumpa. Talagang hindi sila sumuko. Hindi nila nakuha ang resipe ng alak ng hari ng insekto mula kay Sir Mystico, kaya buhay na tao ang ginagamit nila sa eksperimento. May malalim akong galit at hinanakit. Kailangan kong magtiis at magpakumbaba para maghintay ng pagkakataong maghiganti. Pero hindi ko inasahan na si Ricardo Valdez at ang mga tauhan niya ay hindi na nagpakita. Si Itay Arturo? Nawawala si Itay. Pagkatapos ng gabing iyon, walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Hindi natin alam kung buhay pa siya o patay na. Hindi pwede. Kung buhay, makikita ko siya. Kung patay, makikita ko ang bangkay niya. Ang utang ni Ricardo Valdez sa pamilya Santos. Isingil ko ng paunti-unti. Julia, Julia. Ngayon si Ricardo Valdez ay tuta na ng mga taga-imperyo ng araw. Mas malakas ang impluensya niya ngayon. Dagdag pa ang mga duwag sa bukirin ng Sorghum na mga duwag na nagbenta ng kanilang dangal. Kung pupunta ka, parang tupang pumasok sa kulungan ng tigre. Kuya Marco, hindi na ako katulad ng dati. Kaya ko na ngayon. Wala akong pakialam kung ano na ang nangyari sa'yo. Ano man ang nangyari sa'yo. Ang paghihiganting tulad nito, hanggat nandito ako, hindi ikaw ang dapat gumawa nito. Makalipas ang 3 araw, sa paligsahan ng alak, hindi ka dapat sumipot. Kuya, Tingnan mo. Ano ito? Ano ang nangyayari? Gumising ang bato ng Diyos ng alak. Sabi nila, ang huling pagkakataon na kumislap ang bato ng Diyos ng alak ay dahil kay Julia Santos. At sa kanyang guro nung nagpaligsahan sila sa paggawa ng alak na nilaga. Baka naman. ito ang lakas ng Diyos ng alak. Pagkatapos kong mahulog sa bangin, ako'y iniligtas ni Maestro Mystico. Hindi lang naibalik ang aking dila, kundi naging biyaya pa ang aking pagkahulog. Kuya, talagang ibang-iba na ako kaysa sa dati. Makakapag-alak ka na ulit. Napakaganda nito. Hindi. Kailangan kitang paalisin. Umalis ka ng malayo. Ingatan mo ang iyong kakayahan. Ingatan mo ang huling pag-asa ng ating pamilya Santos. Kuya, Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Gobernador Fu. Parang hinahanap mo sa dilim, tapos biglang lumitaw sa harap mo. Julia Santos, hindi ko inakalang, ikaw mismo ang lalapit. Gobernador Fufu. Naputol na ang dila ni Julia. Naputol na ang dila niya. Walang silbi na siya ngayon. Wala na siyang magagawang panganib sa inyo. Pakiusap, patawarin ninyo siya. Kuya, Walang problema. Gobernador Fu, Pakiusap, patawarin ninyo siya. Ikaw, isang walang kwentang lumpo, akala mo ba sa iilang salita mo lang ay mapoprotektahan mo na ang kapatid mo? Gobernador Fu, tama kayo. Ako nga ay isang walang kwentang lumpo. Salamat sa kahabagan ni Ricardo, kaya ako ang naging tagapamahala ng paggawaan ng Alak Santos. Kay Ricardo, hindi ako magtataksil. Pero si Julia ang huli kong kamag-anak na natitira. Pakiusap, kahabagan ninyo siya. Kahabagan? Matagal nang sinabi ng aking guro, ang makahanap ng bangkay ni Julia Santos ay may gantimpalang 1,000,000 piso. Hapa, pagkakitaan ko pa kaya kung buhay na tao ang ihaharap ko sa kanya? Ano kaya ang gantimpala ang matatanggap ko? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Matitiis mo ba? Mga tauhan, dakpin ninyo si Julia Santos. Malaking gantimpala ang naghihintay. Julia! Para kay Julia, para sa pagawaan, laban tayo. Lahat ng kapatid sa pagawaan ng Alak Santos, lumabas kayo. Para kay Julia, para sa pagawaan ng alak. Lalabanan natin sila. Lahat ng mga kapatid sa pagawaan ng Alak Santos, tumayo kayong lahat. Lahat ng mga kapatid sa pagawaan ng Alak Santos. Narito. Sugurin ninyo. Ang lahat ng mga taksil sa pagawaan ng Alak Santos, patayin ninyo sa lugar. Sige. Julia, tumakbo ka na. Fu Bisheng. Julia Santos, magsawa ka na. Kahit na magkaroon ka ng mga pakpak ngayong araw, hindi ka makakatakas sa aking palad. ganoon ba? Tingnan ninyo. Ano yon? May multo nga. Ano? Ito ay. Tumakbo na kayo! Bawat isa sa inyo ay may dugo ng pamilya Santos sa mga kamay. Gusto niyong tumakbo? Panaginip lang yan.
Kuya? Kuya, ayos ka lang ba? Julia, Ate Every. Ano ba talaga ang nangyayari? Kuya, ngayon, ako na ang Panginoon ng lahat ng alak. Sa wakas, makakapaghiganti na tayo para sa ating pamilya. And, Sa loob ng 4 na taon, nagtiis tayo, dumanas tayo ng kahihiyan, sawa na tayo sa lahat ng ito. Ang buhay na ito ay parang nakaw lang naman. Kung sakali man, pupunta na lang tayo sa kabilang buhay at magkakasama-sama sa ating pamilya. Tama ba ako? hindi pa alam ni Ricardo Valdez na buhay pa ako. Sa dakilang kapistahan ng alak, pagkatapos ng 3 araw, papatayin natin siya at wala tayong iiwan ng buhay. Patayin siya. Kulang pa rin. Bagamat kayang pasiglahin ng alak ng sumpa ang potensyal ng isang tao at gawin siyang halimaw na sobrang lakas sa labanan, ngunit masyadong malakas ang lason nito. Ang karaniwang tao, hindi tatagal ng 1 oras. Ricardo, ang alak ng sumpang ito ay mahalagang kasangkapan ng aming imperyo ng araw. Para sakupin ang imperyo ng pluma, kailangang siguradong walang mali. Huwag kayong mag-alala, Coronel Sato. Titiyakin kong ang alak ng sumpa ay magiging walang katulad. Pagkatapos, ipapainom natin ito sa mga manggagawa ng alak ng imperyo ng pluma. Para silang lahat, ay tutulong sa atin na gumawa ng alak ng sumpa. Nang sa gayon, si Coronel Sato ay hindi na mahihirapan para sakupin ang imperyo ng pluma. Sa oras na iyon, ang posisyon ng pambansang tagapayo ay walang ibang karapat-dapat kundi ikaw, Ricardo. Ginoo, bumalik na si Julia Santos sa paggawaan ng Alak Santos. Ano? Hindi pa siya patay? Hindi lang buhay si Julia Santos, pinatay pa niya si Gobernador Fu at ang kanyang mga tauhan, at nagkaroon pa ng reaksyon ang bato ng Diyos ng Alak. Dapat ay naubos na ang bato ng Diyos ng alak. Pero ngayon ay may reaksyon ulit ito. Baka, ang lakas ng Diyos ng alak? Ang Julius Santos na ito ay sisira sa ating mga plano. Ang dakilang kapistahan ng alak ay ang pinakamahalagang pagtitipon para sa pag-aalak sa imperyo ng pluma sa hinaharap. At tiyak na pupunta siya roon. Ano ang gagawin natin? Karaniwang tao ay hindi makakatagal ng 1 oras, pero si Julia Santos ay hindi karaniwang tao. Isang dekalidad na test subject ang nagpakita sa ating harapan. Siyempre, tatanggapin natin ito ng buong kasiyahan. Ricardo, minsan ay mas mukha ka pang taga-imperyo ng araw kaysa sa akin. Ang mga nagtatagumpay sa malalaking bagay ay walang puso at walang konsensya. Parehong ganoon tayo. Walang puso at walang konsensya. Julia, may taong humihingal sa pintuan at paulit-ulit na nagsasabing gustong makita ka. Sir Mystico, bakit ka napunta sa ganitong kalagayan? Hindi ba't dahil sa masamang si Ricardo Valdez? Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng mga bihasang mandirigma, hinabol at pinagkutya nila ako at ikinapahamak ko pa. Tiyak na mga taga-imperyo ng araw iyon, buti na lang at nakaligtas kayo. Pero ang aking mga higad ng alak ay ninakaw nila. Higad ng alak, Ito ang ginagamit para gumawa ng alak ng sumpa, ang pampaalsa ng alak. Noong kinain mo ang aking alak ng hari ng insekto, pagkatapos noon, simula noon ay naghahanap ako ng bagong lason. Kakakultura ko lang ng isang higad na kayang gawing alak na sumpa ang anumang inumin, at nahulog ito sa kamay ng masamang si Ricardo Valdez. Hindi pa rin tumitigil si Ricardo Valdez sa paggawa ng alak ng sumpa. Ngayon, baka parang may dagdag na pakpak na siya. Oo nga pala, kailangan mong maging maingat. Hindi pa ganap na handa ang higad na iyon. Dahil diyan, napakataas ang posibilidad na makagawa ng alak na sumpang hindi kayang kontrolahin. Napakadelikado nito. mayroon akong lakas ng Diyos ng alak. Hindi ba ako makakalaban sa kanya? Pero ang mga ordinaryong tao, talagang hindi nila kayang tanggihan ang pagkontrol ng alak ng sumpa. Sa kapangyarihan ng masamang si Ricardo Valdez, natatakot ako na gagamitin niya ang buhay ng iba para pilitin kang sumuko. Ang Diyos ng alak, na mapipili sa dakilang kapistahan ng alak, ang mamumuno sa kinabukasan ng pag-aalak sa imperyo ng pluma. Kahit gaano pa ito kadelikado, hinding-hindi ko hahayaang mapunta ang titulo ng Diyos ng alak sa masasamang tao.
Ngayong araw sa dakilang kapistahan ng alak, maghahalal ng Diyos ng alak. Ang mga miyembro ng pamilya Santos mula sa paggawaan ng alak Santos ay may lakas pa ng loob na pumunta rito. Mga miyembro ng pamilya Santos mula sa paggawaan ng alak Santos ay may lakas pa ng loob na pumunta rito. Ang pamilya Santos. Hindi ba't ang inyong pamilya ang pinuno ng paggawa ng alak sa bukirin ng sorghum? Ang pamilya Santos ay matagal nang bumagsak. Si Lolo Manuel ay biglang namatay. Si Arturo Santos ay nawawala, at ngayon, ang pumalit sa posisyon ay isa lamang taong walang kwenta. Karapat-dapat pa ba kayong mamuno sa aming bukirin ng sorghum? Ang inyong bukirin ng sorghum ay sumipsip kay Ricardo Valdez at naging tuta ng imperyo ng araw. Anong ipinagmamalaki ninyo? Kaming ilang pamilya, kahit mahina ang aming impluensya, ay kinamumuhian din kayo. Ang pamilya Santos noon ay mas may prinsipyo kaysa sa inyo. Lagi nilang sinasabi, ang pagpapanatili ng tunay na diwa ng paggawa ng alak sa imperyo ng pluma. Mamatay man, hindi susuko. Mas maganda ang sinasabi nila kaysa sa inyo. Pero ngayon, hindi ba't napatahimik na sila at sumunod na lang? Tumahimik ka nga. Hinto. Ang pinakamahalagang layunin natin ngayon ay si Ricardo Valdez. Huwag kang padalos-dalos. Mga kasama, Ang buhay ay parang paggawa ng alak. Ang pag-iimbak sa tapayan lahat ay nangangailangan ng pasensya. Ang makapagtiis hanggang sa huli ang siyang tunay na panalo. Gusto mo bang magpakita ng lakas sa isang saglit? O maging matagumpay sa buong buhay? Ikaw ang bahala. Kita mo, sabi ko na nga ba? Ang pamilya Santos ay pawang. Mga patay na bibig na matitigas lang ang bibig. Mga duwag. Kayo ang mga duwag. Kayo ang mga duwag. Alam ninyong sinusupil ng imperyo ng araw ang paggawa ng alak sa imperyo ng pluma, ngunit hindi kayo nagkaisa laban sa kaaway. Kundi nanunuyo pa kayo. Ang pamilya Santos ay matatag at matapang, hindi sumusuko. Marami ang dinakip para subukan ang alak. Tapos kayo dito ay nagagalak sa kanilang kapahamakan. Sino ka ba? Isang batang walang alam. Wala ka man lang linya ng mga guro. Naglakas loob ka pang ipagtanggol ang pamilya Santos? Wala kang karapatang magsalita dito. Bagamat mag-isa lamang ako, tapat ako sa paggawa ng alak ng imperyo ng pluma. Hindi tulad ninyo, na ipinagbibili ang kaluluwa ng alak ng bansa. Kayong mga trader sa kasaysayan ng imperyo ng pluma. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang pamilya Santos ngayon ay parang isang Diyos ang putik na tumatawid sa ilog. Walang makakapagligtas sa iyo. Ang imperyo ng araw ay tumutulong sa industriya ng alak ng imperyo ng pluma. Kayong, mga taong may makitid na pangunawa, hindi ninyo naiintindihan ang mabuting kalooban ni Ginoong Ricardo at ng kamahalan. Tara na. Huwag na nating kausapin ang taong walang pangalan, sayang lang ang oras, nakakahiya. Kaibigan? Salamat. Hindi kita ipinagtatanggol. Ipinaglalaban ko ang aking pinakamahusay at tanging Diyos ng alak, si Julia Santos. Kung nandito pa si Maestra Julia, siguradong gagawa siya ng kamanghamanghang alak at mananalo bilang Diyos ng alak ng imperyo ng pluma upang ipagtanggol ang dangal ng ating bansa. Narito na si Ginoong Ricardo. Nandito na po si Ricardo Valdez. Ricardo Valdez. Ngayon, sa dakilang kapistahan ng alak ng imperyo ng pluma, malaking karangalan ang aking pag-anyaya sa isang mahalagang panauhin. Ito ay Ang koronel ng imperyo ng araw. Coronel Sato. Dala ni Coronel Sato ngayon ang pambansang kayamanan ng imperyo ng araw, ang puting alak ng araw. Ito ay pagtitipon ng mga mag-aalak ng imperyo ng pluma. Ang mga taga-imperyo ng araw, anong karapatan nila na sumali? Ang Diyos ng alak ay dapat taga-imperyo ng pluma. Mga taga-imperyo ng araw, umalis kayo sa dakilang kapistahan ng alak. Paligsahan lamang ito sa pagkakaibigan. Ang mga mag-aalak ng imperyo ng pluma, hindi naman kayo matatakot matalo, di ba? Ano ba yan? Ang alak ng aming imperyo ng pluma ay may 5,000 taon ng kasaysayan. Walang katulad sa nakaraan at kasalukuyan. Nangunguna sa buong mundo. Ang imperyo ng araw ninyo, paano kayo makakapantay sa amin? Mali ang sinasabi mo. Ang alak ay walang hangganan.
Kung ito ay Diyos ng alak, ano bang imperyo ng pluma o imperyo ng araw, ang pinakamahalaga sa imperyo ng pluma, hindi ba't pagkakaisa ng lahat? Hindi kaya dahil takot kayong matalo, kaya kayo naghahanap ng dahilan? Kung kayo ay hindi marunong tumingin sa sarili at gustong mapahiya, ang aking imperyo ng pluma ay hindi mag-aatubiling magturo sa inyo ng leksyon. Paano tayo maglalaban? Ikaw ang bahala. Ang imperyo ng araw ay magpapadala lamang ng 2 mandirigma ng alak bilang tagapagtanggol. Kayong lahat ay maaaring dalhin ang inyong mga nilutong alak at humamon sa entablado. Uminom ng alak na niluto ng kalaban. Kung sino man ang hindi makakainom, siya ang matatalo. Ang natalong paggawaan ng alak ay mapapasailalim sa kalaban. 2 tao lamang ang gustong humamon sa aming buong mundo ng alak sa pluma? Malinaw na hindi nila kami pinahahalagahan. Hayaan ang alak ng pamilya Joe ang unang humamon. Ang dakilang kapistahan ng alak ay magsisimula na. Buksan ang alak. Ang alak ng imperyo ng araw. May kakaiba nga. Inom, inom, inom. Ang aming pamilya din ang hamon. Di ba to? Di ba to? Di ba? Imperyo ng pluma. Mahina. Sino pa? Ako na. Ako na. Ngayon? Kayo naman. Sino ang hindi nakakaalam na si Marcos Santos ng paggawaan ng Alak Santos ay isang walang silbi, sumampa sa ring at mapapahiya ka lang? Sir Dobby ng imperyo ng araw. Talagang sikat ka. Kami ay Sisoko na. Sir Dobie. Ang tunay na Diyos ng alak. Ako ang hahamon sa iyo. Haharapin kita. Anong paggawaan ng alak ang pinanggalingan mo? Bakit hindi kita nakita noon? Ang tunggalian para sa titulo ng Diyos ng alak ay para sa mga karapat-dapat. Wala kang pakialam kung saan ako galing. Ang kailangan mo lang tandaan ay taga-imperyo ng pluma ako. Gusto mo bang mamatay? Halika. Babae siya. Babae. Mukhang wala ng tao sa imperyo ng pluma, kaya babae ang pinatuntong sa entablado. Isang babae ang nasa entablado. Anong ipinagmamalaki niya? Sa bukirin ng Sorghum, ang batas ng angkan na 100 taon nang umiiral, ang pag-aalak na magpapatuloy sa habang panahon ay ipinapasa lamang sa mga lalaki, hindi sa mga babae. Sa dakilang kapistahan ng alak, walang karapatan ang mga babae na magsalita. Bini-bini. Yamang hindi ka gusto ng mga taga-imperyo ng pluma, bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Maging ikawalong asawa mo ako. Panaginip lang yan. Kaming mga mag-aalak ng imperyo ng pluma ay hindi magkakasundo sa mga taga-imperyo ng araw. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ngayong mainit ang pakiramdam ko sa pag-inom ng alak, at buong katawan ko'y naiinitan, ikaw na lang ang pagbubuntunan ko ng init. Bitawan mo ako. Lalabanan kita. Ikaw? Gusto mo bang mamatay? Nakilalanin ang isang taga-imperyo ng araw bilang Diyos ng alak ng imperyo ng pluma, mas gugustuhin ko pang mamatay. Kung gayon, pagbibigyan kita.
Anong nangyayari? Pagawaan ng Alak Santos, narito kami upang hamunin ang kampyon. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ng alak ng imperyo ng pluma ay hindi mapapa sa kamay ng iba. Hindi mo kailangang mamatay. Hindi ako makikipagtagisan sa isang taong takot magpakita ng tunay na mukha. Ikaw, sino ka talaga? Bukirin ng sorghum, pagawaan ng Alak Santos. Julia Santos. Maestra Julia. Alam kong hindi ka namatay. Hindi ba't nahulog si Julia Santos sa bangin? Narinig ko noon na siya lang ang mag-isa ang nakagawa ng awit sa Diyos ng alak mula sa sagradong aklat ng alak. At tinalo niya si Ricardo Valdez sa tagisan ng alak. Ang bato ng Diyos ng alak ay unang nagliwanag ng gintong ilaw. Dahil sa kanya. Babae lang naman yan. Pero pinag-uusapan nyo ng parang Diyos. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Huwag mong malitin ang mga babae. Ngayon din, paluluhurin kita sa harap ng isang babae. Dalhin ang alak. Julia Santos, buhay ka pala talaga? Pero sa lalong madaling panahon, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Magdala ng alak. Anong klaseng alak ito? Bakit napakalakas nito? Malalim at masalimuot ang paggawa ng alak sa imperyo ng pluma. Maaaring gamitin ang lahat ng uri ng halaman at insekto sa paggawa ng alak. Ang maliit na imperyo ng araw ay nangahas pang makipagkumpitensya sa buwan at araw. Hinahamak mo ang alak ng aming imperyo ng araw. Ang natalo, walang karapatang magsalita. Kung kaya mong uminom, uminom ka. Kung hindi, umalis ka. Diyos ng alak! 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 4 na taon na tayong hindi nagkita. Mas magaling ka pa ngayon, pamangkin. Napakasaya ng iyong tiyuhin para sa iyo. Ricardo Valdez, ipakita mo na ang lahat ng iyong mga kalokohan. Ngayong araw, isa sa atin ang mamamatay. Ang yabang mo, pero hindi mo pa nga natatalo ang laban sa ring. Tigilan mo ang mga salita. Ilabas mo na ang huling matandang lalaki mo. Kung gayon, dapat kang maghanda ng mabuti. Oras mo na para lumabas. Ate, Itay Arturo, Itay Arturo. patayin mo siya! Itay, saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Talunin mo siya! Alam mo ba, sobrang miss na kita, Itay. Itay, Julia. Itay Arturo, kontrolado ng alak ng sumpa ni Ricardo Valdez, ay ganap na nasakop at nawalan ng sariling isip. Hindi na niya tayo nakikilala. Imposible. imposibleng hindi ako kilala ni Itay Arturo. Itay, Marami sa pamilya Santos ang namatay sa ganitong paraan dahil kay Ricardo Valdez. Marami na akong nakita. Itay, ako si Julia. Itay. Itay, Ako si Julia. Itay, tingnan mo ako. ang sapilitang paggising sa taong uminom ng alak ng sumpa ay magdudulot lamang ng pagkalito sa kanyang isip at kamatayan dahil sa pagkaputol ng mga ugat. Julia Santos, matatalo ka ngayong araw na ito. Itay, sige, magpaligsahan tayo sa pag-inom. Susunod, ang iyong anak. Kuya Marco? Kunin mo ang alak. Ako ang Panginoon ng lahat ng alak. Itay Arturo.
Ang unang baso. Ito ay para sa hirap at pagod mo, Itay. Sa pagtupad sa tungkulin bilang magulang at sa iyong walang sawang pag-aaruga. Ang pangalawang baso. Ito ay para sa pagturo mo sa akin, Itay, sa iyong tapat na puso. At sa pagpapalaganap ng alak ng imperyo ng pluma. Ang pangatlong baso. Ito ay para sa pagsuway mo sa batas ng angkan para sa akin, Itay. Habang buhay, ako ay miyembro ng Pamilya Santos. At hanggang kamatayan, ako ay mananatiling Santos. Ngunit, ngayong araw na ito, talagang hindi ko ibibigay si Julia sa inyo. Ang pagmamahal mo sa iyong anak. Hindi ko ito kayang suklian, Itay. Basta't ang mahalaga, masaya at kontento ang aking anak. Julia. Itay. Itay. Julia. Julia. Itay. Itay. Tingnan mo ako. Itay. Julia. Naalala mo na ako. Itay. 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 Julia. Itay. Naalala mo na ako, Itay. Marco. Namimiss na namin kayo, Itay. Halika, umupo ka na. Natalo mo pa ang alak ng sumpa. Nakakataba ng puso talaga. Pero, Julia Santos, sa huli, nahulog ka pa rin sa aking mga kamay. Akala mo ba, si Arturo Santos lang ang uminom ng alak ng sumpa? Ang ininom mo kanina, ang lakas ng Diyos ng alak, sa akin mapupunta. Ang walang kwentang alak mo, hindi ko iinumin yan. Kung ganyan ka kasiguro, ibabalik ko na lang sa'yo. Kaya mo palang ilabas ang alak ng sumpa sa katawan mo. Ang Panginoon ng lahat ng alak. Hindi maaaring mapilit ng sinuman, Ricardo Valdez. Ngayon, nailigtas ko na ang aking Itay. Ngayon, ang araw ng iyong kamatayan. Maililigtas mo ang isa? Maililigtas mo ba ang lahat? Julia Santos, ngayon, bitag ito para sa'yo. Patayin siya, ngayon na. Patayin siya. Isang sungay ng sumpa lang. Anong magagawa nito sa akin? Anong magagawa nito sa akin? Itay, hahaha. Hindi mo inaasahan to. Nakain na ni Arturo Santos ang uod na sumpa na binago ni Coronel Sato gamit ang lason ng araw. Ang lakas ng Diyos ng alak ay magpapabilis lang sa pagputok nito sa buong katawan niya. Julia Santos, ililigtas mo ba ang iyong ama o sila? Piliin mong mabuti. Ang maiiwan ay hindi ka kailanman mapapatawad. Ricardo Valdez, nababaliw ka na. Kung isasakripisyo ni Julia ang kanyang buhay para sa alak, iyon ay isang marangal na kamatayan. Hindi ka namin kailangan para iligtas kami. Tama. Maestra Julia, ikaw ang pinakamalaking ipinagmamalaki naming mga babaeng mag-aalak. Kung ikaw lang ang mabubuhay, wala kaming pagsisisi. Julia Santos, marami kaming pagkukulang sa iyo noon. Ngayon, humihingi kami ng tawad sa iyo. Julia Santos, ikaw ang pag-asa ng imperyo ng pluma. Basta't nandito ka, hindi mawawala ang pag-aalak sa imperyo ng pluma. Julia Santos, hindi ka namin kailangan para iligtas kami. Julia, nakita ko ang iyong mga nagawa at labis akong nagagalak. Ikaw ang pag-asa ng imperyo ng pluma at ikaw ang pinakamamahal kong anak. Sa buong mundo, walang ama ang magpapaano sa kanyang anak na babae na mapahamak. Si Itay. Itay Arturo. Ang alak ay diwa ng mga butil. Ang aming imperyo ng pluma ay isang dakilang bansa na may 5,000 taon ng kasaysayan. Ang butil ang pundasyon
Ang alak, ang kaluluwa. Matibay at matatag. Nagkakaisa ang langit at tao. Ang alak ay sumanib sa dugo Isang pangako. na hindi magbabago. Itay, ikaw ay isang baliw. Ricardo Valdez! Ako, si Ricardo Valdez, ay nanunumpa sa patotoo ng bato ng Diyos ng alak na kung ako ay lalabag sa aking sumpa. Sunugin ako ng matapang na alak. At mamatay ng walang buong katawan. Simula ngayon, si Julia Santos ang magiging kataas-taasang pinuno ng alyansa ng Dakilang Alak. Kataas-taasang pinuno. Mabuti. Simula ngayon, ipagbabawal ang paggawa ng alak sa bukirin ng sorghum ayon sa lumang batas ng kalalakihan. Pantay-pantay ang lalaki at babae, magtutulungan tayo sa paggawa ng mahusay na alak. Mabuti. Mabuti! Makakagawa na tayo ng alak. Isang araw, Ang alak ng imperyo ng pluma. ay aabot sa buong mundo. Ang alak ng imperyo ng pluma. Ang tunay na pinakamahusay sa buong mundo.